Pahina 81. Nang matapos magsalita ang lalaki ay bumukas muli ang elevator. Sa sandaling iyon, nag-walkout ang 12-dosenang mukhang mabangis na lalaki habang ang pintuan ng emergency exit ay magkasunod na winasak ng kanilang marahas na sipa. Isa pang dosenang matipunong lalaki ang umakyat sa hagdan at nagreklamo, F***sake. Bakit hindi sila magkaroon ng dalawang elevator? Habang pinapanood ng mga young masters ang eksenang nasa harapan nila, natakot sila sa labas ng kanilang talino. Anong nangyayari? Treves, sila ba ang mga security guard ng club mo? Mapatla rin ang mukha ni Treves. Ang aking mga security guard ay lahat ay tinanggap mula sa mga pribadong kumpanya ng seguridad. Ibig sabihin, hindi rin alam ni Treves kung sino ang mga halimaw na iyon. Sa sandaling iyon, isang mukhang mapanganib na kalbong lalaki ang lumitaw mula sa gitna ng karamihan at nagsalita sa isang magaspang na boses. Mr. Peterman, sino ang gusto mong patayin? Nang bumagsak ang kanyang mga salita, ang lahat ng mga young master ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Mickey Cray, nauutol na sabi ni Simon. Kilala ko siya. Nasa wanted list siya ng pulis. Nang marinig ng mga young masters na ang kalbong lalaki ay si Mickey, namutla sila habang nauubos ang kulay sa kanilang mga mukha. Napalunok si Treves at takot na tumingin kay Paulo. Dinala mo siya dito. Tama, sagot ni Paulo. Anong gusto mo? Ramdam ni Treves ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Papatayin mo rin ba ako? Anong sama ng loob mo sa pamilya Jacob? Pagkatapos ng panunuya, sumagot si Paulo, mukhang hindi sinabi sa iyo ni Felix Jacob ang nangyari 17 taon na ang nakakaraan, ngunit hindi iyon mahalaga. Wala ako para sa iyo ngayon. Nang marinig na hindi siya hinahabol ni Paulo, biglang gumaan ang pakiramdam ni Treves. Maikli lang ang pakikisalamuhan niya kay Paulo, ngunit basang-basa ang buong katawan niya sa malamig na pawis. Nanginginig niyang tanong, Tiden, para kanino ka nandito? Tumingin si Paulo sa paligid at nagtanong, nasaan si Shane Carter? Buntong hininga. Nakahinga ng maluwag ang lahat at mabilis na itinuro ang silid sa likuran nila, na nagsasabing, nasa loob siya nagtuturo ng leksyon sa kanyang kasintahan. Paano nila pinapahalagahan ang kanilang kapatiran sa gayong sandali? Wala silang ibang hinahangad kundi si Shane lang ang kumuha ng lahat ng responsibilidad. Pasok na tayo. 3 salita ang kinailangan ni Paulo para masunod agad siya ng mga young masters. Itinulak nila ang pinto at bumalik sa kwarto habang sumunod naman si Paulo at pumasok. Samantala, nakaharap pa rin si Shane sa kanyang telepono at binobroadcast ng live ang kanyang mga aksyon. Sino pa ba ang gustong makakitang sasampalin ko siya? Ngayon, matutupad ko ang iyong mga kagustuhan at ipakikita ko sa inyong lahat kung paano ko ipinahiya ang isa sa 5 kagandahan ng Cleopolis, si Cecilia Larsen. Sampal. Habang naglalakad, hinampas ni Paulo ang telepono ni Shane sa lupa at tinapakan ito para masira ang display screen. What the F***sake? Nabigla sa ginawa ni Paulo, napabuntong hininga si Shane, what the F***sake are you doing? How dare you break my phone? Pagkatapos, nakita niya si Treves at ang mga taong nakatayo sa gilid. Treves, Simon, anong nangyayari? Habang pinupunasan ni Simon ang malamig na pawis sa kanyang noo, sinabi niya, hinahanap niya ang N. Ikaw. Matapos matuklasan na si Shane ay gumagawa ng isang live na broadcast, pinahintulutan ni Paulo si Mickey at ang kanyang mga tauhan na maghintay sa labas ng silid upang maiwasan ang mga manunood na mapansin ang mga tao mula sa underworld at tumawag ng pulis bilang resulta. Ayaw niyang magdulot ng panibagong eksena. Kaya naman, hindi pa rin alam ni Shane na isang grupo ng mga mukhang mabangis na lalaki ang nakatayo sa labas ng silid sa mismong sandaling ito. Hinahanap ako. Nakaturo kay Paulo, tumili si Shane, bakit ako hinahanap ng basura? Kaibigan ko siya. Sumenya si Paulo kay Cecilia. Ang ginagawa mo ay masyadong itinutulak ang mga bagay-bagay. Ha. You mean to say I am pushing things too far? Tumawa ng histeryoso si Shane. I'm her fiancé. I can do whatever I want with her. Saan ka ba nanggaling? Nang maisip niya iyon ay bigla siyang napatigil at nagtaas ng kilay bago nagsalita, my God. Don't tell me you're the guy she met up with at Auto Mall. Nang matapos si Treves, naging malamig ang ekspresyon ni Paulo na parang may lamig sa pagitan ng kanyang mga kilay. Hindi niya maiwasang isipin kung dahil ba sa kanya ang pinagdadaanan ngayon ni Cecilia. Nang makitang nakasimangot si Paulo nang walang anumang tugon, kinumpirma ni Treves na ang lalaki ay si Paulo.
Walang hiya kang mangangalun niya. How dare you have affair with my fiancé and appear in front of me? Pahina 84. Ibinaling ni Shane ang tingin kay Paolo at nagmamakaawa na may nanginginig na boses, "Oy! Ibibigay ko sa'yo si Cecilia. Ayaw ko na sa kanya. Bitawan mo lang ako." Takot na takot siya ng mga sandaling iyon. Anong uri ng pambihirang pagkakakilanlan ang mayroon ng lalaking iyon na kayang makinig sa kanya ni Harry? Malamig na tiningnan siya ni Paolo at nagtanong, "Sino ang nagsabi sa iyo na pumunta kami ni Cecilia sa Auto City?" "Ako. Ito ay isang babae na tinatawag na Nicole Kidston." Sa pagkakataong ito, hindi na sinubukang itago ni Shane ang katotohanan dahil mabilis niyang ibinulsa ang lahat. "Nahanap ako ni Nicole sa pamamagitan ng isang tinatawag na Mr. Jordan, na nagsasabi na si Cecilia at ang isa pang lalaki ay magkayakap sa isa't isa sa Auto City at tila sobrang intimate. Mabilis na kumalat ang bagay sa hindi malamang dahilan, at nakaramdam ako ng hiya, kaya nagpa siya akong maghayganti kay Cecilia." Nang marinig ang pangalan ni Nicole, hindi napigilan ni Cecilia ang umiyak ng malakas. Patuloy ang pagpatak ng luha niya at bumulong sa sarili, "Na-offend ko ba siya? Bakit niya ako sinubukang saktan?" Nang makita siya sa ganoong estado, bahagyang pinaikit ni Paolo ang kanyang mga mata na may masigasig na layuning pumatay. Kasuklam-suklam ang masungit na babaeng iyon na may masamang intensyon. Paglingon kay Mickey, tinanong ni Paolo, "Mahahanap mo ba si Nicole Kidston?" "Oo." Tumango si Mickey. Hindi ba tindera siya mula sa Auto City? Madaling mahanap siya. Nang marinig iyon, iniutos ni Paolo, "Go and teach her a lesson." "Walang problema." Ngumisi si Mickey. "Panoorin mo na lang kaming gawin ang aming trabaho, Mr. Peterman. Ito ang aming lugar ng kadalubhasaan. Ipinapangako kong hindi na siya mangangahas na guluhin ka muli." Pagkasabi nito, ikinawin niya ang kanyang kamay sa grupo ng mga lalaki at hinimok, "Halika, mga kapatid ko. Simulan na natin ang trabaho natin." Nang makita ang masamang ngiti ni Mickey, kinilig ang lahat. Lalong natakot si Shane at namutla ang mukha niya habang umiiyak ng mapait at nagmamakaawa kay Paolo. "I'm sorry, Mr. Peterman. I admit that I've wrong accused Miss Larson. I was wrong. It's all my fault. Can you please forgive me this time?" Tumingin si Paolo kay Cecilia at nagtanong, "Cecilia, gusto mo ba siyang patawarin?" Ay! Napakagatlabi si Cecilia at nagpatuloy, "Ayoko siyang patawarin. Pero gusto kong putulin niya ang engagement natin." Wala siyang nararamdaman para kay Shane. Ang dahilan ng kanilang pagsasama ay dahil sa pressure ng mga magulang. Dahil ayaw niyang ma-provoke ang Carter family, umaasa na lang siya na si Shane ang magkukusa para putulin ang engagement sa kanya. "Narinig mo ba ang sinabi ni Miss Larson?" Malamig na tanong ni Paolo. "Oo, narinig ko." Mabilis na tumango si Shane. "Sisirain ko ang pakikipag-ugnayan kay Miss Larson sa sandaling bumalik ako, at hindi na ako lalabas sa harap niya." Pagkatapos niyang magsalita, itinaas niya ang kanyang ulo at nagmakaawa kay Harry, "Harry, please don't tell Lolo about this. Huwag mong sabihin kay Lolo. Sa panaginip mo." Malamig na ngumuso si Harry. "Maaari kang maligtas sa parusang kamatayan, ngunit ang iba pang mga parusa ay hindi maiiwasan. Haharapin ka ng naaayon sa batas ng pamilya. Family law." Sa pag-iisip ng mga nakakatakot na parusa mula sa Carter family, pumikit si Shane at nawala ng malay. "Nahimatay ka lang ba?" Malamig ang tingin ni Paolo habang umungol, "Hindi ka pa napapatawad ni Cecilia." Nanginig si Harry sa kanyang mga sinabi, ngunit hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano. Pag-atras ng isang hakbang, nag-iwan siya ng silid para parusahan ni Paolo si Shane. Ang ibang mga young masters ay nataranto lahat dahil hindi nila alam kung ano ang gagawin ni Paolo. Pagtingin niya sa paligid, kinuha niya ang red wine glass sa tabi niya. Basag. Ang red wine glass ay pumutok sa kanyang kamay at nabasag sa matutulis na piraso. Pang! Nagkalat ang mga fragment sa buong lugar. Sa wakas, isang piraso na lang ang natitira sa kamay ni Paolo. Sa sumunod na sandali, hinawakan ni Paolo ang piraso ng basag na salamin sa pagitan ng kanyang mga daliri at marahang nilaslas ang kaliwat kanang palso ni Shane. Sa isang iglap, bumuhos ang dugo sa kanyang mga palso. Nagising si Shane sa sakit at idinilat ang mga mata sa masakit na helanghing. Nang makita niyang hindi mapigil ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang mga palso, agad na namutla ang kanyang mukha na parang papel. "Tulong! Tulong! Namamatay ako!"
Pilit niyang pinilipit ang kanyang katawan sa pagtatangkang makatakas, ngunit ang kanyang buong katawan ay nakatali ng lubad, kaya hindi siya makawala kahit kailan. Tulong. Harry, tulong. Ang mga asul na ugat ay sumulpot sa leeg ni Shane habang sinisigawan niya si Harry para humingi ng tulong. Gayunpaman, hindi nang ahas si Harry na iligtas siya. Tahimik lang siyang tumabi, hindi naglakas loob na ibuka ang kanyang bibig. Malamig na tinignan ni Paolo si Shane at pinagalitan, hindi mo ba mahilig pumalo sa mga taong ito gamit ang mga kamay na ito? Babaliin ko ang mga litid mo. Simula ngayon, ang mga kamay mo ay magsisilbing dekorasyon na lang. Pahina 83. Napabuntong hininga si Shane sa sakit, darn it. How dare you punch me? Bago niya matapos ang kanyang mga salita, sumigaw si Paolo ng malakas, Mickey Cray, pasok ka. Matapos marinig ang kanyang utos, agresibong sinugod ni Mickey ang isang dosenang lalaki. Mabilis na tumakbo ang mga young masters para magtago. Takot na takot sila anupat ang ilan ay desperado ng maglakad sa dingding o magtago sa katabing silid. Sa pagtingin sa matipunong mga lalaking ito na biglang sumulpot, si Shane ay sobrang takot na nakalimutan niya ang sakit. Nanlaki ang kanyang mga mata, natatakot siyang nagtanong, sino? Sino kayong mga tao? Ano ang gusto ninyo sa akin? Kinalas ni Paolo ang lubad sa katawan ni Cecilia, dinala siya sa kama, at kumaway kay Mickey at sa iba pa, na nagtuturo, itali mo siya. Pagkahulog pa lang ng kanyang mga salita ay agad na itinali ng grupo ng mga matipunong lalaki si Shane ng mahigpit sa upuan kung saan nakaupo kanina si Cecilia ng walang kahirap-hirap. Bitawan mo ako. Gumagawa ka ng krimen. Ay demanda kita. Natarante si Shane habang sumisigaw. Ako ang young master ng Carter family. How dare you treat me like this? Umupo ka lang at maghintay. Hindi ka pa kakawala ng pamilya namin. Kailan ka pa naging kinatawan ng Carter family? Isang nagtatampo at malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga, at agad na tinakpan ng goosebumps ang katawan ni Shane. Harry. Sa ilalim ng takot na mga mata ni Shane, pumasok si Harry Carter, na nakasuot ng itim na suit na may mabagsik na mukha. Nang makita nila si Harry, ang mga young masters, na nakatayo sa tabi nila, ay mabilis na ibinaba ang kanilang mga ulo ng may paggalang at binati, Young Master Harry. Ang mga young masters na naruroon sa venue ay kabilang sa mga pamilyang hindi kasing husay ng mga Carters. Masasabing langit at lupa ang pinagkaiba ng kanilang katayuan. Tanging si Shane, na isang illegitimate son, ang makihalubilo sa kanila. Tulad ng para sa bilog ni Harry, ang mga batang ito ay walang kahit na mga kwalifikasyon upang makihalubilo sa kanila. Malamig na sinulyapan sila ni Harry, saka dumiretso kay Shane, mataimtim na binibigkas, ipaliwanag mo sa akin. Anong nangyayari? Harry. I just had a party with my friends and we drinking. Wala naman akong ginawang masama. Sa sobrang takot ni Shane ay nanginginig siya. Sa Carter family, transcendent ang status ni Harry dahil siya ang susunod na tagapagmana ng pamilya na hinirang ng kanilang lolo. Lahat ng kanyang mga nakababatang kapatid ay natatakot at napupuot kay Harry. Nang makitang dumidilim ang mukha ni Harry, natakot si Shane na hindi man lang siya makapagsalita ng maayos. Wala bang masama? Itinuro ni Harry si Cecilia, na nanginginig na nakaupo sa kama, at galit na nagtanong, kung gayon, ano ang nangyari sa kanya? Hindi mo ba siya sinaktan hanggang sa siya ay nasaktan? Sa pagkakataong iyon, pumuti ang labi ni Shane habang sinusubukang ipaliwanag, siya. Niloko niya muna ako ng punk na iyon, kaya tinuruan ko siya ng leksyon. Nang marinig iyon, naramdaman ni Harry ang paghatak sa kanyang puso. Kasabay nito ang panghihina ng kanyang mga paa na muntik na siyang mahulog sa lupa. How dare na sinaktan ni Shane ang babae ni Paolo. Halatang sinusubukan niyang maghukay ng sarili niyang libingan. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, si Harry ay umungol, ipapabagsak mo ba ang aming buong pamilya alang-alang sa isang babae? Anong kinalaman nito sa pamilya natin? Natigilan si Shane sa narinig. Binugbog lang niya ang isang anak na babae mula sa isang second-class na pamilya. Paano iyon magkakaroon ng anumang epekto sa marangal na pamilya Carter? Sa isang mabilis na sulyap sa mukha ni Paolo, si Harry ay umungol kay Shane, na livestream mo ang proseso ng pambubugbog sa isang babae sa isang live broadcast platform. Hindi mo ba alam na magkakaroon ito ng napakasamang epekto sa reputasyon ng ating pamilya? Bago siya dumating, ipinaalam sa kanya ni Paolo sa pamamagitan ng isang tawag para magpanggap na hindi niya siya kilala.
Sa makatuwid, hindi nang ahas si Harry na banggitin ang pangalan ni Paolo, kaya nagpasya siyang banggitin ang live na broadcast. Matapos pakinggan ang mga sinabi ni Harry, agad na namutla ang mukha ni Shane. Harry, hindi ko talaga inisip yon. Akala ko lang magiging masaya. Please spare me this time, pwede. I beg you. Patawarin kita. Sinulyapan ni Harry si Paolo upang sukatin ang kanyang intensyon bago sabihin, gusto mong iligtas kita pagkatapos mong gumawa ng ganoong gulo. Ang iba ay nakatayo sa likod ni Harry, kaya hindi nila makita ang kanyang mga mata. Gayunpaman, kitang-kita ni Shane ang mga ito. Sinusubukan ng kanyang panganay na kapatid na basahin ang isip ng manloloko na iyon. Bigla-bigla, nagsimulang maglabas ng malamig na pawis ang kanyang noo. Pahina 84. Ibinaling ni Shane ang tingin kay Paolo at nagmamakaawa na may nanginginig na boses, "Oy! Ibibigay ko sa'yo si Cecilia. Ayaw ko na sa kanya. Bitawan mo lang ako." Takot na takot siya ng mga sandaling iyon. Anong uri ng pambihirang pagkakakilanlan ang mayroon ng lalaking iyon na kayang makinig sa kanya ni Harry? Malamig na tiningnan siya ni Paolo at nagtanong, "Sino ang nagsabi sa iyo na pumunta kami ni Cecilia sa Auto City?" "Ako. Ito ay isang babae na tinatawag na Nicole Kidston." Sa pagkakataong ito, hindi na sinubukang itago ni Shane ang katotohanan dahil mabilis niyang ibinulsa ang lahat. "Nahanap ako ni Nicole sa pamamagitan ng isang tinatawag na Mr. Jordan, na nagsasabi na si Cecilia at ang isa pang lalaki ay magkayakap sa isa't isa sa Auto City at tila sobrang intimate. Mabilis na kumalat ang bagay sa hindi malamang dahilan, at nakaramdam ako ng hiya, kaya nagpasya akong maghayganti kay Cecilia." Nang marinig ang pangalan ni Nicole, hindi napigilan ni Cecilia ang umiyak ng malakas. Patuloy ang pagpatak ng luha niya at bumulong sa sarili, na-offend ko ba siya? Bakit niya ako sinubukang saktan? Nang makita siya sa ganoong estado, bahagyang pinaitit ni Paolo ang kanyang mga mata na may masigasig na layuning pumatay. Kasuklam-suklam ang masungit na babaeng iyon na may masamang intensyon. Paglingon kay Mickey, tinanong ni Paolo, "Mahahanap mo ba si Nicole Kidston?" "Oo." Tumango si Mickey. Hindi ba tindera siya mula sa Auto City? Madaling mahanap siya. Nang marinig iyon, iniutos ni Paolo, "Go and teach her a lesson." "Walang problema." Ngumisi si Mickey. "Panoorin mo na lang kaming gawin ang aming trabaho, Mr. Peterman. Ito ang aming lugar ng kadalubhasaan. Ipinapangako kong hindi na siya mangangahas na guluhin ka muli." Pagkasabi nito, ikinawin niya ang kanyang kamay sa grupo ng mga lalaki at hinimok, "Halika, mga kapatid ko. Simulan na natin ang trabaho natin." Nang makita ang masamang ngiti ni Mickey, kinilig ang lahat. Lalong natakot si Shane at namutla ang mukha niya habang umiiyak ng mapait at nagmamakaawa kay Paolo. "I'm sorry, Mr. Peterman. I admit that I've wrong accused Miss Larsen. I was wrong. It's all my fault. Can you please forgive me this time?" Tumingin si Paolo kay Cecilia at nagtanong, "Cecilia, gusto mo ba siyang patawarin?" Ay! Napakagatlabi si Cecilia at nagpatuloy, "Ayoko siyang patawarin. Pero gusto kong putulin niya ang engagement natin." Wala siyang nararamdaman para kay Shane. Ang dahilan ng kanilang pagsasama ay dahil sa pressure ng mga magulang. Dahil ayaw niyang ma-provoke ang Carter family, umaasa na lang siya na si Shane ang magkukusa para putulin ang engagement sa kanya. "Narinig mo ba ang sinabi ni Miss Larsen?" Malamig na tanong ni Paolo. "Oo, narinig ko." Mabilis na tumango si Shane. "Sisirain ko ang pakikipag-ugnayan kay Miss Larsen sa sandaling bumalik ako, at hindi na ako lalabas sa harap niya." Pagkatapos niyang magsalita, itinaas niya ang kanyang ulo at nagmakaawa kay Harry, "Harry, please don't tell Lolo about this. Huwag mong sabihin kay Lolo. Sa panaginip mo." Malamig na ngumuso si Harry. "Maaari kang maligtas sa parusang kamatayan, ngunit ang iba pang mga parusa ay hindi maiiwasan. Haharapin ka ng naaayon sa batas ng pamilya. Family law." Sa pag-iisip ng mga nakakatakot na parusa mula sa Carter family, pumikit si Shane at nawala ng malay. "Nahimatay ka lang ba?" Malamig ang tingin ni Paolo habang umungol, "Hindi ka pa napapatawad ni Cecilia." Nanginig si Harry sa kanyang mga sinabi, ngunit hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano. Pag-atras ng isang hakbang, nag-iwan siya ng silid para parusahan ni Paolo si Shane. Ang ibang mga young masters ay nataranto lahat dahil hindi nila alam kung ano ang gagawin ni Paolo. Pagtingin niya sa paligid, kinuha niya ang red wine glass sa tabi niya. Basag.
Ang red wine glass ay pumutok sa kanyang kamay at nabasag sa matutulis na piraso. Pang! Nagkalat ang mga fragment sa buong lugar. Sa wakas, isang piraso na lang ang natitira sa kamay ni Paolo. Sa sumunod na sandali, hinawakan ni Paolo ang piraso ng basag na salamin sa pagitan ng kanyang mga daliri at marahang nilaslas ang kaliwat kanang palso ni Shane. Sa isang iglap, bumuhos ang dugo sa kanyang mga palso. Ah! Nagising si Shane sa sakit at idinilat ang mga mata sa masakit na helanghing. Nang makita niyang hindi mapigil ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang mga palso, agad na namutla ang kanyang mukha na parang papel. Tulong! Tulong! Namamatay ako! Pilit niyang pinilipit ang kanyang katawan sa pagtatangkang makatakas, ngunit ang kanyang buong katawan ay nakatali ng lubad, kaya hindi siya makawala kahit kailan. Tulong! Harry, tulong! Ang mga asul na ugat ay sumulpot sa leeg ni Shane habang sinisigawan niya si Harry para humingi ng tulong. Gayunpaman, hindi nang ahas si Harry na iligtas siya. Tahimik lang siyang tumabi, hindi naglakas loob na ibuka ang kanyang bibig. Malamig na tinignan ni Paolo si Shane at pinagalitan, hindi mo ba mahilig pumalo sa mga taong ito gamit ang mga kamay na ito? Babuliin ko ang mga litid mo. Simula ngayon, ang mga kamay mo ay magsisilbing dekorasyon na lang. Pahina 85. Hindi. Huwag. Napaungol si Shane na parang baliw, pero walang pumapansin sa kanya. Sa kabilang banda, ang ibang mga young master ay nanginginig sa takot. Wala sa kanila ang nang-ahas na humarap sa oras na ito. Sa kahabag-habag na pag-ungol ni Shane, tinulungan ni Paolo si Cecilia na bumangon sa kama. Ayos ka lang ba? Kaya mo bang maglakad? Iuuwi na kita. Oo. Pinunasan ni Cecilia ang kanyang mga luha at sinabing, maraming salamat sa araw na ito. Dahil sa akin kaya ka nasaktan kaya hindi mo na kailangang magpasalamat. Isinukbit ang braso sa baywang ni Cecilia, tiniyak niya ito, huwag kang mag-alala. May ipapadala ang Carter family sa Larsen family para putulin ang engagement and bukas. Tama. Babantayan ko ang bagay na ito, Miss Larsen. Makakasiguro ka, nagmamadaling dagdag ni Harry. Sa pangako ni Young Master Harry, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Cecilia. Matapos may baba ang malaking bato sa kanyang puso, nawala ng lakas ang kanyang katawan, at nahulog siya sa mga bisig ni Paolo. I'm sorry. Nanghina ang mga paa ko. Namula siya at hindi nang ahas na tumingin sa mga mata ni Paolo. Ayos lang. Ihahatid na kita. Walang sabi-sabi, hinawakan ni Paolo si Cecilia sa bewang at binuhat. Ibinaon ni Cecilia ang kanyang mukha sa kanyang dibdib, nalalanghap ang kakaibang amoy ng lalaki na kanyang inilabas, at pakiramdam na siya ay sa wakas ay nasa isang ligtas na lugar. Nang makita ang eksenang iyon, mukhang nalilito ang mga young master na nakatayo sa tabi nila. Mukhang hindi nagkamali si Shane sa dalawa. Naglakad si Paolo papunta sa pintuan kasama si Cecilia sa kanyang mga bisig, ngunit nang may bigla siyang naalala, huminto siya, lumingon, at sinabi kay Travis, Young Master Travis, ang libing ni William ay gaganapin sa House of Mercy, tama. See you at the libing na bukas. Pagkatapos magsalita, kinarga niya si Cecilia at umalis. Nang makita ang gulo sa harap niya, napalunok si Simon Covey at nanginginig, Travis, masyado akong nainom ngayon, kaya baka hindi na ako magising bukas. Natatakot ako na hindi ako makadalo sa libing ni Young Master William. Mabilis na nagsisigawan ang iba, masakit din ang ulo ko, kaya baka hindi ko kaya. Punta ako bukas. Young Master Travis, ililipat ko sa iyo ang pera para sa pakikiramay dahil sa tingin ko ay hindi ako pupunta doon. Nang marinig na dadalo rin si Paolo sa libing ni William kinabukasan, gumamit ang iba pang mga young masters ng iba't ibang dahilan para tanggihan ang imbitasyon ni Travis. Walang gustong malagay sa gulo. Namula ang mukha ni Travis matapos marinig ang mga palusot nila. Pagtalikod niya, umalis siya sa eksena at nagmaneho pabalik sa Jacob Residence ng mabilis hanggat kaya niya. Pagkapasok niya sa bahay ay dumiretso siya sa study ni Felix. Dad, what happened 17 years ago? Anong klaseng sama ng loob ang meron sa atin si Paolo? Bahagyang kumunat ang noo ni Felix at nagtanong, bakit bigla kang nagtatanong? Nakita ko siya ngayon sa La Myriad. Pagkalabas pa lang ng mga salitang iyon ay agad na tumayo si Felix sa kanyang upuan at gulat na tanong, nakita mo na ba ang taong iyon? Sino siya? May sinabi ba siya sa iyo? Siya. Parang mga 20 years old pa lang siya, at kasama niya ang notorious na si Mickey Cray. With that,
He told Felix about what happened in the club before inquiring, "Dad, nagkaroon ba ng rivalry between him and our family?" Nang marinig iyon, dahan-daang umupo si Felix sa upuan at isinubsob ang sarili sa pag-iisip, Ulong, 20 years old. May anak kaya si Xavier Peterman na buhay pa? Sa pag-iisip ng posibilidad na iyon, itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi kay Travis, "Huwag ka nang magtanong pa tungkol sa pamilya Peterman. Iyan ang mga sama ng loob ng nakaraang henerasyon at walang kinalaman sa iyo." Pero, ang sabi ng taong iyon ay dadalo siya sa libing ni William bukas. Sa tingin ko ay wala man lang siyang magandang intensyon. Huwag kang mag-alala. Napangiti ng masama si Felix. Ang isang batang brat ay hindi maaaring magdulot ng anumang malubhang pinsala. Bago ito, nag-aalala siya tungkol sa isang makapangyarihang babalik mula sa pamilya Peterman, ngunit nang mabalitaan niyang si Paulo ay isang 20 taong gulang na binata, nawala ang kanyang kaba. Gayunpaman, medyo nag-aalala pa rin si Travis, kaya nagtanong siya, ginagago ng batang iyon si Mickey Cray. Paano kung may dadalhin siya sa libing bukas para magdulot ng gulo? Bilang tugon, mukhang mapang-uyam at malupit si Felix habang binibigkas niya, ang mga taong inimbitahan namin ay pawang mga makapangyarihang tao sa Cleopolis. Maging si Baron Howe, isa sa 7 Legends, ay personal na dadalo. Kung ang batang iyon ay maglakas loob na pumunta, ipapadala ko siya sa kilalanin ang kanyang mga magulang. Speaking of that, napahinto ng bahagya si Felix, "By the way, naayos mo na ba iyong model na tinatawag na Yulia Ansley ng Reed Modeling Agency?" "Nakaayos na." Tumango si Travis at nagpatuloy, "Pagkatapos ng seremonya, ipapadala ko siya sa piging upang pagsilbihan si Mr. Stein." Babala ni Felix, hindi madaling makilala ang chairman ng Ramada Corporation, kaya dapat mong samantalahin ng mabuti ang pagkakataong ito. No mistakes are allowed. Maagang umaga kinabukasan, nakatanggap si Paulo ng tawag mula kay Lancer, na nag-uulat, "Ares, bukod sa pamilya Summers at sa pamilyang Jacob, nalaman ko na may kinalaman din ang Fox family sa nangyari 17 taon na ang nakakaraan." Matt Fox ng Fox family ay ang chairman ng Prime Corporation at ang presidente ng Roseland Chamber of Commerce siya, gayon din si Felix at ang iba pa, ay pawang mga suspect. Roseland Chamber of Commerce. Kumunat ang noo ni Paulo at bumulong sa kanyang puso, ang organisasyon na tumulong kay Clarence na magpataw ng parusa kay Rin bago ito ay ang Roseland Chamber of Commerce. Hindi ako makapaniwala na napakaliit ng mundo. Ares, may isa pa. Nag-aalangan si Lancer. Ang nakababatang kapatid ni Matt na si Megan Fox ang nanay ni Cecilia, at si Cecilia ay matalik na kaibigan ni Rin, kaya ang relasyon na ito. It doesn't matter, walang pakialam na putol ni Paulo. Ako na mismo ang hahawak sa Fox family. Pagkababa niya ng telepono, pumunta si Leroy Johnson sa tirahan ni Paulo at pinaalalahanan siya, "Mr. Peterman, magsisimula na ang libing ni William." Nagsuot ng dark gray na tie si Paulo sa harap ng salamin at mahinang nagtanong, "Handa na ba ang lahat?" "Handa na ang lahat. Inihanda ko na ang lahat mula sa wreaths hanggang condolence money." "Okay." Isang bakas ng lamig ang lumitaw sa mga mata ni Paulo habang nagutos, "Tara na at paalisin na natin si Young Master William." Ang libing ni William ay ginanap sa House of Mercy, isang premium funeral home para sa mayaman at marangal na pamilya. Daan-daang magagarang sasakyan ng iba't ibang modelo ang pumarada sa parking lot sa bakanan ng House of Mercy na halos parang showroom. Ang kalangitan ay makulimlim, at ang mga ulap ay nakabitin ng napakababa na ito ay nakakaramdam ng pagkahilo. Halatang kalagitnaan ng tag-araw, ngunit may matinding lamig sa araw na ito. Sa tarangkahan ng bulwagan ng pakikiramay sa bahay ng awa, si Felix ay nakatayong malungkot na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ilang hibla ng uban na buhok sa kanyang ulo ang natangay ng hangin, na lalong nagpadagdag sa malungkot na imaheng taglay niya. Puno ng paghihirap ang kanyang puso dahil kailangan niyang ipahinga ang kanyang anak. "Tay, malapit na po ang mga bisita." Tumayo si Travis sa likod at ibinalita siya sa mahinang boses. Huminga ng malalim, ipinahayag ni Felix, "Let the ceremony begin." Hindi nagtagal, sinimulan na ng pari ang ritual. Ang mga lalaking sumamba ay nakasuot ng marangyang itim na terno at may hawak na puting liryo o dilaw na mga bulaklak ng rosas, habang ang mga babae ay nakasuot ng itim na damit at tinatakpan ang kanilang mga mukha ng itim na belo. Nang marinig ang simula ng seremonya, nadama ng lahat ang kalungkutan at kalungkutan sa kanilang mga puso. "My condolences to you, Mr. Jacob," isang medyo may edad na lalaki ang humakbang at nagluksa sa malalim na boses.
Pagkatapos ay nagsindi siya ng kandila para kay William. Kasunod nito, ang lahat ng mga kamag-anak, kaibigan, at kasosyo sa negosyo ng pamilyang Jacob ay lumapit upang magbigay ng kanilang paggalang. Napasinghap ang lahat ng mapatingin kay William na nakahiga sa marangyang kabaong. Napakabata pa niyang Master William. Bakit bigla siyang nagkasakit at iniwan tayo? Ang pamilya Jacob ay may 3 anak, ngunit ang isa ay nasa malayong bansa, at ang isa ay nagpapahinga. Naiwan si Young Master Harry ang tanging nananatili sa tabi ni Mr. Jacob. Inayos na ng mga doktor at makeup artist ang sirang katawan ni William, kaya nakahiga siya ngayon na maluwag ang mukha at may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Walang nakakaalam na siya ay dumanas ng isang kahabag-habag na kamatayan. Inakala nilang lahat na siya ay pumanaw matapos dumanas ng biglaang karamdaman, gaya ng sinasabi ng pamilya Jacob. Nakikinig sa tahimik na pag-uusap sa gitna ng karamihan, naramdaman ni Felix na may namumuong luha sa kanyang mga mata, na nagbabantang babagsak anumang segundo. Gayunpaman, pinigilan niya ang kanyang mga luha at tinanong si Travis, sigurado ka bang darating ang batang iyon ngayon? Sabi niya sasama siya. Tumingin ulit si Travis kay Baron Howe, na nagsisindi ng kandila, at nagpatuloy, narinig niya yata na nandito si Master Howe, kaya nagpasya siyang hindi na pumunta. Ayos lang kung hindi siya dumating. Felix clenched his fists and grunted, if he has the guts to come, I will let her buried with William. Nang lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, isang matangkad at malawak na figure ang lumitaw sa kanyang harapan. Pahina 86. Ito. Siya iyon. Nanginginig si Travis at hininaan niya ang boses, Tay, itong batang ito. Siya ang pumatay kay William. Mr. Jacob, nandito ako para paalisin si Young Master William. Sa isang dumadagandong na tandang, pumasok si Paulo sa bulwagan. Namilog ang mga talukap ni Felix habang nakatingin sa well-defined na mukha sa kanyang harapan. Biglang nagkaroon ng malaking alon sa kanyang isipan. Paano sila magkamukha? Ang gwapo man niyang hitsura o ang makapangyarihang aura niya, kamukhang kamukha niya si Xavier Peterman, 17 years ago. Lumapit si Paulo kay Felix na may mapait na ngiti sa labi bago bahagyang nagsalita, I wish you my condolences, Mr. Jacob. Nakaramdam si Felix ng bahid ng pait sa kanyang lalamunan. Paano mapapatay ni Paulo ang kanyang anak at magkaroon ng lakas ng loob na dumalo sa libing sa isang napakagandang paraan? Paimpol niyang tinatapakan ang mukha ng pamilya Jacob sa lupa. How dare you come here today, bastos ka? Felix clenched his teeth and growled, hindi matatawaran ang presensya mo dito pagkatapos patayin ang anak ko. Hindi ka ba natatakot na patayin kita on the spot at ilibing kita kasama ng anak ko? Malamig ang mukha ni Paulo habang nagbabala, hindi mo ba alam ang tungkol sa rule of cause and effect? Nagsimula ang lahat ng ito sa sunog na nangyari 17 taon na ang nakakaraan. Gusto mo bang ilibing ako kasama ng iyong anak? Well first, kailangang magkaroon ng kapangyarihan na gawin iyon. Nang banggitin niya ang pangyayari 17 years ago, biglang nagbago ang mukha ni Felix. Sa paos na boses, nagbabala siya, anong apoy ang sinasabi mo? Binabalaan kita. Mas mabuting huwag kang magdaldal ng kalokohan. Hindi mo alam. Ngumisi si Paulo. Kapag nalaman ko ang totoo at inilagay ko sa harap ng iyong mga mata, tingnan natin kung paano mo ibibigay ang katwiran sa iyong krimen. Gawin mo kung kaya mo. Puno ng puot ang mapupulang mga mata ni Felix bago siya nagpatuloy, pero depende din kung mabubuhay ka para malaman ang totoo. Pagkatapos magsalita, lumingon siya at sinabi kay Baron, Master Howe, narito ang taong ito para itapon ang lugar. Sana ay tulungan mo kami ng iyong mga tauhan. Basura ang lugar. Sa sandaling nabanggit ang mga salitang ito, daan-daang bisita sa bulwagan ang bumaling sa kanila. How dare someone come to William Jacob's funeral to trash the place? Naghuhukay ba siya ng sarili niyang libingan? Walang awa ang mukha ni Baron habang sumagot, huwag kang mag-alala, Mr. Jacob. Nagdala ako ng mahigit 20 lalaki na may mahusay na kakayahan ngayon. Kung manggahas siyang maging mapangahas, babaliin ko ang kanyang mga paa. Nang marinig iyon, nakaramdam ng kaba ang lahat para kay Paulo. Alam ng lahat na si Baron Howe ay isa sa 7 legends na sikat sa underworld. Bukod dito, siya rin ang may-ari ng isang underground boxing club, at ang kanyang mga tauhan ay pawang mga propesyonal na boksingero mula sa underground boxing. Bawat isa sa kanila ay matipuno at matigas. Hindi kalabisan ang sabihin na ang isa sa kanila ay kayang talunin ang 10 tao sa isang pagkakataon. Sa kabilang banda, mahinang ngumiti si Paulo.
Bakit kailangan mong sabihin na nandito ako para basurahan ang lugar? I'm here to see young Master William off. Sa sinabi nito, ikinawin niya ang kanyang kamay at nagbilin, Leroy, dalhin mo ang mga regalo. Mga regalo. Nang marinig ng karamihan ang salitang iyon, lahat ay nagtaka. Ang salitang regalo ay tila hindi angkop na gamitin sa mga trahedya na okasyon tulad ng libing. Gayunpaman, bago sila makapag-react, nagulat sila nang makitang inilabas ni Leroy ang 2 korona mula sa malaking bag sa tabi niya. Saglit, ang katahimikan na namayani sa bulwagan ng pakikiramay ay mapang-ipong awkward. Ang bawat bisitang naruroon ay nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Natigilan agad ang ekspresyon nila dahil natigilan sila. Walang makapaniwala sa kanilang nakita. Napakamot ng ulo si Leroy na may inosente at tapat na mukha, at sinabing, mga berdeng bulaklak lang sila noong binili ko sila kagabi. Hindi niya ipinagpatuloy ang kanyang sentensya, ngunit walang pinagkaiba kung ginawa niya o hindi. Nakita ng lahat ang mga bulaklak na namumukadkad na naging maganda at masarap na pulang rosas. Walang maniniwala na ang wreath ay hindi na-customize ng maaga. Anyway, sinong gagawing wreath ng pakikiramay ang mga rosas? Huminga ng malalim ang lahat. Pahina 87. Galit na galit si Felix. Hindi pa siya nainsulto sa ganoong paraan pagkatapos niyang mabuhay sa buong buhay niya. Sa libing ng kanyang anak, dumating ang mamamatay tao upang mag-alay ng 2 korona ng pulang rosas. Halatang sinusubukan niyang year-okan ang mukha ng pamilya Jacob sa lupa. Ang tapang mo. Nanginginig sa galit si Felix habang umuungol, ililibing kita ngayon kasama ang anak ko. Napasulyap si Baron kay Felix, na puno ng puot at hinanakit ang mga mata. Stepping out of the crowd, he challenged Paulo, I don't care what grudges you hold with the Jacob family, little brat, but you are a funeral. I advise you not to upset the deceased. Sumulyap sa kanya, pinayuhan ni Paulo, Master How ng 7 Legends. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo. Pinapayuhan kitang huwag isali ang iyong sarili sa bagay na ito. Dirty fight. Nang matapos siya, hindi niya pinansin ang maaliwalas na mukha ni Baron at sinimulang sindihan ang kandila ng libing habang nag-aalay ng kanyang panalangin, William Jacob, namatay ka ng malungkot sa buhay na ito. Tandaan, sa kabilang buhay, hindi ka mamamatay na bata kung ikaw ay muling magkatawang tao sa buhay na ito. Isang pamilyang walang kasalanan. Bletch. Nang marinig ang kanyang panalangin, naramdaman ni Felix ang biglang paninikip ng kanyang dibdib, at isang subo ng dugo ang bumulwak sa kanyang bibig. Sa sobrang galit ni Felix ay samuka siya ng dugo. Tatay. Nang makita iyon, mabilis na ainal-alayan ni Travis si Felix, na gumuho sa lupa habang nakatitig kay Paulo na may galit, How dare you offer such a prayer? It's respectful to the deceased. Mabilis siyang sinimula ng mga panauhin sa tabi nila, tama siya. Ito ang libing ni Young Master William. Paanong ang taong ito ay bastos? The deceased is given the utmost respect during funerals. Kahit may sama ng loob siya, hindi siya dapat lumagpas sa linya bilang junior. Sa gitna ng diskusyon, lumabas ang isang lalaking nakaitim na suit, itinuro ang ilong ni Paulo at pinagalitan, makinig ka sa akin, you little b*****. Nagalit ka na sa publiko. Kung ayaw mong mamatay, lumuhad ka. At humingi ng tawad kay Mr. Jacob sa pagkakataong ito. Ang taong iyon ay si Sergio Witrago, ang Deputy Director ng isang subsidiary sa ilalim ng Jacob Corporation. Nang makita niyang may nanggugulo sa harap ng kanyang amo, agad siyang lumabas at pinuna siya. Tinatapik ang kanyang dibdib, sinabi niya kina Felix at Travis, Mr. Jacob, Young Master Travis, please rest assured that I will handle this person. Habang sinasabi niya iyon, humakbang siya pasulong, tumayo nang wala pang 2 braso ang layo kay Paulo, at sampain ng malakas, You little son of a ****. How dare you act wild at Young Master William's funeral? This is outrageous. Kung hindi ka lumuhad at humingi ng tawad kay Mr. Jacob, maniwala ka man o hindi, mamamatay ang buong pamilya mo. Sa isang iglap, ang titig ni Paulo ay naging malamig na malamig, tulad ng isang patong ng nagyelo. Ulitin mo ang sinabi mo. Ang kanyang maikling pangungusap ay puno ng layuning pagpatay. Sa pagkakataong ito, takot na takot si Sergio sa kanyang titig kaya nanginginig ang buong katawan, ngunit natigilan siya at napag-alitan ng mariin, anong problema? Bingi ka ba? Makinig kang mabuti. Kung ayaw mong masira ang pamilya mo, bilasan mo. Tumayo ka at humingi ng tawad kay Mr. Jacob at kay Young Master Travis. Hahaha. Biglang ngumisi si Paulo.
Nang marinig ang malademonyong pagngisi ni Paolo, nag-goosebump si Sergio sa buong katawan. Subconsciously, napaatras siya ng 2 hakbang at nagtanong sa tigang na boses, bakit? Bakit ka tumatawa? Natawa ako kasi huli na ang statement mo. Walang emosyon ang mukha ni Paolo, nakatingin kay Sergio na para bang nakatingin sa isang patay. Walang epekto sa akin itong banta mo. Namatay na ang pamilya ko. Bahagyang nagulat si Sergio sa kanyang biglaang sinabi, ngunit agad siyang ngumisi, the asterisk man ate. I thought you were some kind of powerful entity. Out you're just a peking orphan. Let me warn you. Kung sa kalagitnaan ng sasabihin niya, bigla siyang tumigil. Gulp. Napalunok ng mariin si Sergio, at agad na naging walang dugo ang mukha niya. Sa sandaling ito, isang AMT Automag-B semi-automatic pistol ang nakatutok sa kanyang noo. Ang malamig na nguso ay parang nanggaling sa lambak ng impyerno, na nagdulot ng mga goosebumps sa buong katawan ni Sergio. Sa isang iglap, ang buong condolence hall ay nabalot ng malagim na katahimikan. Yung kanina pa sinisisi si Paolo ay tumikim sa takot. Sa kabilang banda, nanginginig ang maputlang labi ni Sergio habang nauutal, Ito ay baril. Hindi mo ba nakita noon? Ang malamig at nakakagat na boses ni Paolo. Pahina 88. Marahas na nanginginig ang 2 maiksing paa ni Sergio na parang hindi na niya pag-aari. King. Paolo, please. Huwag mong barilin. Let's have a proper conversation. Tamang pag-uusap. Malamig ang tingin ni Paolo. Hindi pa ba huli ang lahat para makipag-ayos ka sa akin ngayon? I'm sorry. I apologize for my mistakes. Naninigas ang katawan ni Sergio at hindi siya naglakas loob na gumalaw kahit 1 pulgada. Itinutok ni Paolo ang kanyang baril sa kanyang noo, nag-uutos sa isang dagindong, lumuhod ka. Ang laki ng boses niya niyanig ang buong venue. Plop! Nanghina ang mga paa ni Sergio, at napaluhod siya sa lupa. Pagkatapos ay tumama siya sa lupa gamit ang kanyang ulo sa ilalim ng relo ni Paolo. Mali ako. I'll apologize. Please forgive me. Sa panunood ng eksenang iyon, lahat ng tao sa paligid ay natigilan habang naghahabol ng hininga. Sobrang pangit ng ekspresyon ni Felix. Paolo Peterman. How dare you openly carry a gun at my son's funeral? This is outrageous. Ito ba? Kinagat ni Paolo ang kanyang leeg ng 2 beses at nginisyan, wala pa akong napatay na tao. Ito ba ay itinuturing na kabalbalan? Gusto mo bang pumatay ng tao? Tanong ni Treve sa garalgal na boses. Sa tingin mo, ang pagkakaroon ni Mickey Cray upang suportahan ka ay nangangahulugan na maaari mong labagin ang batas ayon sa gusto mo. Patayin mo siya kung maglakas loob ka, kung gayon. Nang marinig iyon, maiiyak na si Sergio. Naghukay lang ba siya ng libingan para sa kanyang sarili sa libing? Bukod dito, siya ang nasa ilalim ng pakay ni Paolo, hindi si Treves. Habang nakatingin kay Sergio, sinabi ni Paolo, hinahamon ako ng iyong amo na patayin ka. No. Please, don't. Takot na takot si Sergio sa mga sandaling iyon. Inaamin ko ang aking mga pagkakamali. Mangyaring huwag barilin. Gayunpaman, umiling si Paolo at nagpasya, sa kasamaang palad, ang iyong kapalaran ay napahamak ng sinumpa mo ang aking buong pamilya. Nagkamali ako. Pakiramdam ni Sergio ay babagsak ang langit sa kanya, at ang kanyang paningin ay nagsimulang maging malabo. Nababaliw na siya sa panghihinayang. Pinagsisihan niya ang pag-insulto kay Paolo nang hindi sinasala ang kanyang piniling mga salita. Sampal. Sinampal ng malakas ni Sergio ang sarili. Kasalanan ko lahat. Dahil sa pangit kong bibig. Sa sandaling ito lang talaga niya napagtanto ang ibig sabihin ng pagpasok sa gulo dahil sa kanyang bibig. Magsisi ka ngayon. Malamig na sinulyapan siya ni Paolo. May gamot ako sa panghihinayang mo, gusto mo bang kunin? Oo. Pagkasabing oo ni Sergio, bigla na lang siyang nagtikom ng bibig. Iyon ay dahil napagtanto niya ang nakatagong kahulugan ng mga salita ni Paolo. Kunin ang 50 Action Express cartridge, at ipapadala ka sa kabilang buhay upang muling magkatawang tao. Kasabay ng nakakapanghinayang boses, bahagyang gumalaw ang daliri ni Paolo sa gatilyo. Sa sandaling ito, nagdilat ang mga mag-aaral ni Sergio dahil sa takot. Nabaluktot ang mukha niya sa takot habang nagmamakaawa, please. Don't. Sabay na nanlaki ang mga mata ni na Felix at Treves habang umuungal ng malakas, how dare you. Malaki ang pagbabago ng mukha ni Baron nang maabot niya ang likod ng kanyang pantalon.
Gayunpaman, wala sa mga iyon ang nagpahinto sa daloy ng oras. Bang! Isang putok ang lumabas. Matapos kunin ang bala, sumandal si Sergio at bumagsak sa lupa. Ang kanyang mga mata ay dilat, puno ng kawalan ng pag-asa at gulat. Boom! Maya-maya lang, isang dagandong ng kulog ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng bintana. Splash! Biglang bumuhos ang malakas na ulan, na nagdulot ng ulap ng ambon. Iba't ibang tunog ang natipon para bumuo ng symphonic tribute. Laban sa background ng kidlat, ang matatalas na katangian ni Paolo ay nagpamukha sa kanya na para siyang isang Grim Reaper, na nagpapanginig sa takot sa lahat ng naroroon. Patay na si Sergio. Pumutok ang kanyang bungo at napatay siya sa isang putok. Lahat ng bisita ay natakot. Nanginginig, nagsisiksikan silang parang kawan ng takot ng mga tupa. Paano? How dare you pumatay ng tao? Namumula ang mukha ni Felix habang itinuturo si Paolo gamit ang nanginginig na mga daliri, at ang kanyang mga paa ay nadadapa. Kung hindi dahil sa suporta ni Travis, hindi man lang siya makakatayo. Ikaw. You're pushing our limits. Sumulyap kay Baron, sumirit siya, boss. Patayin mo siya. Sa sandaling iyon, mahigpit na hawak ni Baron ang isang makalumang pistola sa magkabilang kamay na may kaba sa mukha. Galpang, sinigawan niya si Paolo, may baril din ako. If you dare to make another move, I will kill you with one shot, believe it or not. Sa sinabi nito, ikinawin niya ang kanyang kamay sa gilid at itinuro ang kanyang mga tauhan, palibutan siya. Sa ilalim ng kanyang utos, mahigit 20 malalakas na lalaki na may matipunong figure ang biglang bumuhos sa gilid. Nakatayo sa hindi kalayuan sa Paolo, bumuo sila ng bilog at napalibutan siya ng wala sa oras. Biglang nag-ulo ang tahimik at solemn na condolence hall sa una. Napunta ang dalawang partido sa isang tensyonado na sitwasyon. Pahina 89. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, maririnig ang pag-awit ng mga banal na kasulatan. Sa tabi ng kabaong sa bulwagan, mayroong dalawang matingkad na pulang rosas na korona. Ang bulwagan ng pakikiramay, na sa una ay tahimik at solemna, ay biglang napuno ng mga walang awa na magnanakaw na hindi tumutugma sa kapaligiran. Ang isang kakaibang eksena ay parang isang bangungot. Malamig na tumikim si Paolo at naiinis na sumagot kay Baron, Mr. Howe, sa tingin mo ba mas mabilis na pumutok ang iyong trash gun mula sa black market kaysa sa aking pistola? O sa tingin mo kaya mo akong talunin sa 20 walang ingat na lalaking ito? Nang marinig iyon, hinatak ni Baron ang isang mahabang mukha. Masasabing mas madilim pa ang mukha niya kaysa sa makulimlim na kalangitan sa labas. Ang baril ni Paolo ay isang military pistol ng pinakabagong edisyon. Talagang hindi ito may kukumpara sa karumal-dumal na basura sa mga kamay ni Baron. Kahit gaano kakulit ang baril ko, hindi ito kayang labanan ng katawan mo kapag nagpaputok na ako ng bala. Ibaba mo ang baril mo at isuko mo ang sarili mo kung gusto mong mabuhay. Hahaha. Tumawa ng malakas si Paolo matapos marinig ang banta niya. I can accurately strike your head within 0.01 seconds. Sigurado ka bang kaya mo akong patayin bago iyon? Ang pagsisikap na makipaglaban kay Ares, ang Diyos ng digmaan, sa bilis at katumpakan ng pagbaril, ay itinuturing na paghuhukay ng sariling libingan. Ikaw. Kasalukuyang basang-basa sa pawis ang mga kamay ni Baron na may hawak ng baril. Bahagyang nanginginig ang magkabilang braso niya na parang napuno ng tingga. Wala kang lakas ng loob na barilin. Walang pakialam at malamig ang boses ni Paolo, diretsyong inilantad ang ginawang bluff ni Baron. Matapos manirahan sa hukbo sa loob ng 10 taon, nakita ni Paolo ang maraming uri ng tao sa larangan ng digmaan. Ang ilang mga kababaihan at mga bata ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala, ngunit maaari silang madaling magpakamatay ng mga pag-atake gamit ang mga pampasabog bago ito napagtanto ng isa. Ilang mga bagong recruit at walang ingat na lalaki ay maaaring magmukhang mabangis at nakakatakot, ngunit nanginginig sila habang hawak ang kanilang mga baril dahil hindi sila nang ahas na hilahin ang gatilyo. Pag-aari ng huli si Baron. Pinatay niya ang mga tao gamit ang kanyang mga kamao, kutsilyo, at iba pang paraan. Gayunpaman, hindi siya nagpaputok ng isang putok. Pagkatapos ng lahat, sa imperyo ng Kostya, ang likas na katangian ng pagpatay ng isang tao gamit ang isang kamao at pagpatay ng isang tao gamit ang isang baril ay ganap na naiiba. Bukod dito, hindi nang ahas na makipagtalo si Baron sa isang makapangyarihang tao na may kakayahang magdala sa kanya ng kasawian. Ang dahilan kung bakit dala niya ang anti-gong baril na ito ay isang paraan lamang upang manloko ng mga tao.
Ang buong condolence hall ay tahimik, maliban sa mga tunog ng orasan na nakasabit sa dingding. Makalipas ang 1 minuto, si Baron ay may hawak na baril na parang iskultura at humarap kay Paulo mula sa malayo. Nasa parehong posisyon pa rin ang daliri niya sa gatilyo habang hindi siya naglakas loob na hilahin ito. Wala akong oras para mag-aksaya sa'yo dito. Binasag ng malamig na boses ni Paulo ang nakakatakot na katahimikan. Matapos tingnan ang mga tao, nagtanong siya, dahil si Mr. Howe ay hindi magpuputol ng gatilyo, tatanungin ko ba kayong lahat? Ano ang sinabi ninyo ngayon? Ang mga namatay ay binibigyan ng lubos na paggalang. Sa abot ng kanyang paningin, lahat ay ibinaba ang kanilang mga ulo dahil walang sino man ang naglakas loob na tumingin sa kanyang mga mata na nababalot ng layuning pumatay. Si William Jacob, o tinatawag mong Young Master William, ay nakahiga sa isang kabaong na marahil ay nagkakahalaga ng 6 na numero, tama ba ako? Galit na sigaw ni Paulo. Agad niyang itinuro ang marangya at high-end na dekorasyon ng condolence hall, at sinabing, tingnan mo ang lokasyon ng kanyang libing. Ang House of Mercy ang pinaka-high-end na funeral hall sa buong Cleopolis. Ngunit, puno ng kalungkutan ang boses niya sa pagkakataong ito. Pero may ilan na hindi kayang bumili ng murang kabaong. Mag-isa silang nakahiga sa paanan ng bundok sa loob ng 17 taon. Umulan man o umaraw, walang pumunta para magdaos ng memorial service para sa kanila. How dare you sabihin mo sa akin ang namatay ay binibigyan ng lubos na paggalang. Magkahalong pighati at galit ang nararamdaman, bigla niyang itinaas ang kanyang paa at sinipa ang bangkay ni Sergio. Poof! Sa ilalim ng takot na mga mata ng karamihan, ang bangkay ni Sergio ay sinipa sa hangin patungo sa kabaong ni William. Bang! Kasunod ng isang malakas na putok, ang lahat ay tumitig sa eksena ng may katakutin. Nabasag ang katawan ni Sergio sa kabaong ni William. Ang mamahaling custom-made luxury coffin ay pinaghiwa-hiwa. Ang mga piraso ng dilaw na sandalwood shards ay tumalsik sa hangin na parang sinasabog ng mga pampasabog. Creak! Basag! Nabasag na ang kabaong, tumambad ang katawan ni William na mukhang payapa. Hindi, wala na siya sa kapayapaan. Tinamaan ng panlabas na puwersa, nahulog siya sa lupa mula sa kabaong. Magulo ang kanyang damit, at baluktot ang kanyang mga paa. Nang makita siyang ganyan, nagsirit ang lahat. Nakakaloka lang ang ginawang pagbasag ng kabaong at paggulat sa namatay sa isang libing. Ang lahat ng mga bisita ay sunod-sunod na umatras, desperadong nagsisikap na makatakas mula sa gayong kapos-palad na eksena. Gayunpaman, tumayo si Paulo sa kanyang pwesto. Walang nangahas na kumilos ng padalos-dalos sa harap niya. Pahina 10. Ikaw. Naging malabo ang tingin ni Felix, at nanginginig ang buong katawan. Isang pagsabog ng kadiliman ang bumabalot sa kanyang mga mata na para bang malapit na siyang mahimatay. Mr. Howe. Umungol si Treves habang inaalalayan si Felix. Patayin siya. Patayin. Si Baron mismo ay natulala na. Nang bigla niyang narinig ang sigaw ni Treves ay nakabawi siya sa kanyang pagkagulat. Habang tinitingnan niya ang basag na kabaong, parang kidlat ang sumagi sa kanyang isipan. Nabanggit kanina ni Treves na nakikipag-hangout si Paulo kay Michael Cray. Sa pag-iisip niyan, biglang naalarma si Baron. Si Michael Cray ay si Kenny Shane, o ang kanang kamay ni Advisor Shane. Itong batang kaharap ko kaya ang tiwala ni Kenny. Nagtataka si Baron. Bukod dyan, imposibleng maipaliwanag kung bakit siya, isang binata, ay nangahas na maging matapang at nangingibabaw. Walang katiyakan na kumikislap ang mga mata ni Baron habang pansamantalang nagtatanong kay Paulo, I heard that you hung out with Mickey Cray. Are you the advisor, Kenny's subordinate? Bagamat magkaibigan sina Baron at Felix, malayo ang kanilang relasyon para masaktan niya si Kenny alang-alang sa pamilya Jacob. Bukod dito, ang mapilit at walang awa na paraan ni Paulo ay nagpang-inag sa kanya sa takot. Kung hindi lang ito huling paraan, tiyak na hindi niya gugustuhin na pukawin ang gayong nakakatakot na kaaway. Company Advisor Kenny. Malamig na ngumiti si Paulo. You can ask Kenny if he dares to treat me as his subordinate. Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, lahat ng naruroon ay nagulat. Parang hindi niya nirerespeto si Kenny. Ito ay mapangahas. Gayunpaman, bahagyang nagulat si Baron. Nagkamali ba ako ng hula? Nagtataka si Baron sa kanyang puso. Sa sandaling ito, ang kanyang tingin ay nahulog sa pinakabagong pistol ng militar, at siya ay nanginginig. Pwede ba? Hindi kaya siya talaga ang pinagkakatiwalaan ni Jarrett. Kung tutuusin, kahit si Kenny ay baka hindi makakuha ng baril ng ganito.
Kung iisipin iyon, tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Baron sa kanyang mukha. Nang natipon lamang ang Seven Legends bilang isa ay nakipagkompetensya sila kay Jarrett, ngunit walang lakas ng loob si Baron na guluhin siya. Ibinaba ang kanyang braso sa slow motion, ibinalik niya ang pistol sa kanyang baywang at kumaway ng A. Kamay ng pagpapaalis, pag-uutos, umalis ka, N. Lahat. Mukhang nalilito si Travis at paos na nagtanong, Mr. Howe, anong ginagawa mo? Nandito lang ako ngayon para makiramay kay Young Master William, at ayokong makisali sa ibang bagay. Dahil nagsindi na ako ng kandila at nag-alay ng panalangin, I shall be taking my leave now. Pagkasabi noon ay inutusan ni Baron ang kanyang mga nasasakupan, let's go. Hindi alintana kung si Paulo ay nasasakupan ni Jarrett, hindi niya intensyon na ipagpatuloy ang pagtawid sa maputik na tubig. Para sa mga taong tulad ni Paulo, mas mabuting huwag na lang silang pukawin. Nang madaanan si Paulo, ikinuyom ni Baron ang kanyang mga kamao at binati, kung magkita tayong muli sa susunod, magdaraos ako ng piging para sa iyo bilang paghingi ng tawad. Pagkatapos noon ay mabilis siyang umalis sa lugar na parang gustong tumakas kasama ang kanyang mga tauhan. Mr. Nang makitang tumatakas si Baron sa gulat, namutla si Travis. Sabay-sabay na nagtinginan ang mga bisita sa gulat. Ang underground boxing champion, si Master Howe, ay labis na natakot kaya siya ay nagmadaling tumakas. Sino itong binata na tinawag na Paulo? Ang tanong na iyon ay nagpadala ng isang alon ng takot sa lahat ng naruroon. Sa kabilang banda, biglang naramdaman ni Paulo ang kanyang mood. Kumunat ang noo niya at sinulyapan ang dalawang bangkay sa lupa bago bumaling kay Felix at sa kanyang anak, at sinabing, itinuturing ko itong dalawang ito bilang interes na ipinapataw ko. Pagkatapos kong malaman ang ebidensya ng mga krimen ng pamilya Jacob, gagawin ko. Likidahin ang prinsipal at interes ng magkasama. Hahaha. Mapanuksong sambit ni Felix at parang may hinanakit, sinusubukan mong alamin ang criminal evidence ng pamilya natin. Mangarap ka. Maghintay ka lang, Paulo Peterman. I will make you pay a hefty and painful price for. Anong nangyari ngayon? Gayunpaman, hindi na siya mapakali ni Paulo. Nag-iwan ng gulo, naglakad siya palayo. Sa mga panauhin, may isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa edad 50 anyos na ang tingin sa likod ni Paulo na may pag-iisip. Pambihira ang taong ito. Kung ma-recruit natin siya, tiyak na makakamit niya ang tagumpay. Ang taong ito ay ang chairman ng Ramada Corporation, si Francis Stein. Nakatayo sa tabi niya ang isang binata na nasa maagang 20s, ang kanyang bunsong anak na si Levi Stein. Hearing his father's evaluation of Paulo, Levi scoffed, Dad, hindi mo ba siya masyadong mataas? Sa tingin ko isa lang siyang walang ingat na tao na walang mahusay na kakayahan. Napabuntong hininga si Francis at walang sinabi, ngunit puno ng panghihinayang ang kanyang puso. Ang kanyang panganay na anak na si Hugo, ay binatukan ng marahas na kung sino, kaya't nakahiga pa rin siya sa kama at vegetative state. Ang kanyang bunsong anak naman ay tulala na hindi kayang umakyat sa corporate ladder. Muli siyang nagpakawala ng isang maririnig na buntong hininga at nagpas siyang humanap ng pagkakataong makipag-ugnayan kay Paulo upang makita kung maaari niya itong kunin bilang sarili niya. Kasabay nito, mabilis na nagpadala ng text message kay Hilary Drew ang chairman ng Reed Modeling Agency na nagtatago sa karamihan. The banquet after the ceremony has been cancelled. Kunin mo na si Julia at umalis ka na. Sa isang maliit na van sa parking lot ng House of Mercy, nakasimangot si Hilary sa telepono at nagtanong, What the hell? Bakit biglang nakansela? Naningkit ang mga mata ni Julia nang marinig iyon. Ano ang nakansela? Hindi ko na ba kailangang pagsilbihan si Mr. Stein? Inilibot ni Hilary ang kanyang mga mata at sinaway, You little brat. Bakit wala kang swerte sa mga kayamanan? Tingnan mo ang iyong pagkakataon na lumilipad. Talaga. Walang pakialam si Julia sa verbal abuse ni Hilary, bagkus ay napabulalas siya ng, ano ang nangyari? Paano ko naman malalaman ang nangyari? Ipinikit ni Hilary ang kanyang mga mata at nagpatuloy, nakakadismaya. Paano makonsela ang libing? Wala akong ideya kung ano ang ginagawa ng pamilyang Jacob. Itinabi ang telepono sa tabi, iritadong bumulong siya, baka nabuhay siyang Master William mula sa mga patay. Kung hindi, sino ang mag-cancel ng libing sa kalagitnaan? Nang matapos siya sa pagsasalita, may notification ring sa phone niya. Biglang umilo ang screen ng mobile phone, at nag-pop up ang isang mabilisang artikulo ng balita na may salitang libing.